Good morning! Happy farming! Andito tayo sa ating taniman ng pipino ngayon at i-update ko kayo kasi first harvest namin ngayong araw. Ayan, mapapansin nyo yung aming pipino ay nasa ilalim lang din ng nyugan. May mga niyog tayo dyan. Ayan. Pero umuubra pa rin kahit nasa niyugan yung ating pipino. So intercrop sa ating nyugan, pipino. So ito pinapakita namin sa inyo para na sa ganun magkaroon na rin kayo ng idea kasi first harvest pa lang niya, hindi pa siya ganyong kalago. Pero okay naman kahit hindi pa siya ganun kalago dahil buti may ulan ngayon. So ayun si Cyrus, nag-harvest siya. Ayun. Ayan. Nais ko lang ipakita sa inyo na after 44 days, nakakapag-harvest na tayo ng ating pipino. So ito yung update ko sa inyo, first harvest namin. Malalaman natin mamaya kung ilan yung ating na-harvest. So ayan. Hindi ito kalakihan, pero at least kung mapapansin nyo, okay naman. So papakita ko sa inyo yung bunga. Ayan si Cyrus, nag-harvest na siya. Ayun, meron siya nakita. Ayan. Dalawa. Puno na ang kanyang lagayan. So ayan po Cyrus, nais lang namin ipakita sa inyo yung ginagamit niya na pang-harvest. So ayan, hawak niya yung pruning scissor o pruning shear. So mas mainam na gamitin natin yan pag mag-harvest tayo, katulad nito. Ayan, mag-harvest na siya. Wow, ang laki. So ginagamit niya yung pruning shear para na sa ganun maganda yung pagkaputol do sa ating pipino. And then nakakaiwas siya para hindi siya mabilis kaagad na matuba o mabulok. Dahil nga ginamitan natin ng pruning shear, may tira siya na kaunting tangkay. So yun yung mahalaga. At ayan, wow, ang dami palang bunga do sa kabila. Ayan o, hinaharvest na niya. Ayan, ganun lang yung paraan ng pag-harvest. Gagamitan natin ng pruning shear para maganda yung kanyang pagkuha. At kung mapapansin nyo, yung iba dapat hindi siya lalapat sa lupa kung bakit tayo ay nagkakaroon ng trellis. Katulad nito. Kasi yung nakalapat sa lupa ay makikita nyo kulay yellow. So ayan, papakita sa atin ni Cyrus. Yun yung iniiwasan natin na kung bakit tayo ay naglalagay ng trellis para hindi siya lumapat sa lupa at hindi magkulay yellow yung nakalapat sa lupa. Para pure green ang ating pipino. So ayan, puno na yung kanyang lagayan. First harvest pa lang naman to kaya medyo hindi pa ganun karami. At kung mapapansin nyo, hindi rin ganun pa ka lago ang ating pipino. Pero at least kung makikita nyo, ayan o. Yan yung example kung bakit dapat ay hindi tayo gagawa tayo ng trellis para sa ganun ang maiwasan natin. Ayan, yung lumapat sa lupa at magkulay yellow, imbis na green siya, dapat ganito siya. Ayan. Yan yung dahilan kung bakit kailangan nating itaas yung ating mga pipino dun sa ating trellis o mag-training para pure green lahat ng ating mga harvest. Katulad nitong mga green na to. Ayan, green. At dahil nga siya lumapat siya sa lupa, nagkukulay yellow. So yun yung mga dahilan kung bakit tayo ay nagte-training o naglalagay ng lastay. Ayan, siguro tuloy-tuloy na lang muna kami sa pag-harvest at i-update namin kayo mamaya kung ilan yung aming na-harvest ngayong araw. Nabigatan na siya sa kanyang hinarvest. At ayan, marami pa. Meron pa siyang nakitang marami. Ayun. Yan na yun. Ayan. So yun yung kahalagahan ng meron tayong ginagamit na pruning shear. So ayan, ito yung kahalagahan ng ang ating pipino ay
nasa taas o gumapang do sa ating trellis. Then papakita ko pa rin, meron pa rin dito. So ayan, yan yung kahalagahan ng ating pipino ay nasa trellis. Kung mapapansin nyo, green na green siya palibot ng kanyang ano. So kukunin na yan ni Cyrus gamit ang pruning shear. Ayan, at kung mapapansin nyo, wala siyang yellow, kulay green ang kanyang pipino. Ayan, ang laki. Ayan, meron pa raw doon. Ayun. So ganon kagaganda ang quality pagka siya ay sampa sa ating trellis, sa ating balag. Wow, quality pipino. Okay, happy farming. So ayan po si Cyrus, ayan yung pipino namin. Bale, ito yung unang harvest namin, unang halaw na kinuha dun sa pipinuhan, ayun sa likod. So unang harvest pa lang to, hindi pa siya karamihan, pero at least malalaman natin kung makakailang kilo tayo mamaya. Ang gagawin niya dito, hugasan muna kasi yung iba ay lumapat sa lupa kasi first harvest pa lang, kaya medyo may mga lupa-lupa siya dahil umulan kagabi. Papasiritan niya ng ating tubig. Madali lang namang linisin yung pipino dahil sa pagka nasiritan ng tubig, anong nangyayari tumatalsik na yung mga lupa na nakadikit do sa ating pipino. Pala yan. Ayan, kung mapapansin nyo, konting sirit lang, ayun, tumatalsik na yung kanyang mga dumi-dumi. Hindi naman ganun kahirap hugasan ng pipino kasi at least matanggal lang yung mga nakadikit sa kanyang lupa doon sa dumikit na pipino. So lilinisin lang niya yan para sa ganun maging maganda paglalagay natin doon sa ating bundle, sa pag-bundle natin. So first harvest ng pipino ni Cyrus dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Maraming salamat and happy farming!